Ang kanin ay isa sa pinakamabilis makapagpataba sa mga Pinoy. Pero bakit nga ba kapag inuwasan or binawasan ito ay malaki talaga yung effect sa weight loss? At bakit naman napakahirap din itong tanggalin? Sa video na to, alamin kung paano mo babawasan ang kanin, anong pwedeng ipalit sa kanin, posible nga bang tanggalin ang kanin for life? Panoorin mo hanggang huli para mas motivate ka sa weight loss journey mo kung talagang plano mong bawasan ang kanin. Ang kanin, isang uri ng complex carbs at isang klase ng grain. Marami itong klase, may iba-ibang kulay tulad ng puti, pula, itim, at brown. Ang kanin dati niyan kinakain ng ating mga ninuno, pero hindi naman malalaki ang mga Pinoy noong unang panahon. Pero bakit ngayon bigla ito naging issue or big deal sa pagtaba kung dati na pala itong kinakain? Ang unang rason ay hindi sagana sa pagkain noong unang panahon. Simple lang at natural lang kinakain ng tao. Kahit may kanin noon, ang pang-ulam naman ay simpleng itlog, gulay, prutas, isda, walang kabi-kabilang tindahan at kung may tindahan, malalayo yung pagitan. Wala ding fast foods, walang convenience stores, coffee shops, food deliveries, malls at mga naglipa ng sangkaterbang kainan. Pangalawa, walang advanced technology noon tulad ng cellphones, gadgets, at mga libangan na katulad ng marami sa ngayon. Noon, ang lahat ng household chores mano-mano, labor-intensive, laba, luto, plancha, lahat talaga yun, gagalaw ka. At ang transportation noon, iba sa transportation ngayon. Noon, panilakad ang mga tao. Ngayon, konti na lang yung pagitan, magsasakay ka pa. Isa pa, nahook ang mga tao sa pagkain ng mga sugary foods, kaya wala nang gana halos kumain ng tunay na pagkain or lutong bahay. Sa madaling salita, ang kanin, kung ikaw ay active ang lifestyle at kinakain mo ito ng walang ibang kasama kundi tunay na pagkain, or whole foods lang yung kasama niya, walang issue sa kanin. Pero kung kakainin mo ito na may kasamang pansit, tinapay, yung mga pagkain sa kasalukuyan na puro carb-loaded, iced tea, sugary coffee, may prutas pa, at iba pang carb-loaded foods, ayun, doon ay nagkakameron ng problema. Pero bakit malaki ang effect ng kanin sa weight mo, sa blood sugar, kapag ito ay binawasan mo or tinanggal? Alam nyo ba na ang isang 100 grams na tasa ng kanin or kulang-kulang isang tasa ay may katumbas na 9 to 10 teaspoons of sugar? Kung nakaka-4 na tasa ka maghapon, i-multiply mo yon. That's, let's say, 9 times 4 is equals to 36. Or range natin, 36 to 40 teaspoons na sugar per day. Ang limit na sugar na kayang i-metabolize ng katawan, active or hindi ang lifestyle ay, sa babae, 6 teaspoons lamang at sa lalaki, 9 teaspoons. Take note na kanin pa lang ang binabanggit ko, kotang-kota ka na sa sinabi kong limit per day. Anong gagawin ngayon ng atay mo sa sobrang asukal or excess carbs mula sa kanin? I-imbak niya ito bilang taba base sa dikta ni insulin for future use. Saan malimit ma-imbak yung taba? Sa tiyan. Nauna yan. And then, ibang bahagi ng katawan. Paano yun kung mayat-maya pa yung kain ng tao? 3 big meals plus 2 to 3 snacks or merienda, wala nang chance or pagkakataon ng katawan na gamitin yung nakaimbak na taba, kaya sa palaki talaga ang tao. Kung sa kanin pa lang, kota ka na, 36 to 40 teaspoons per day, samantalang ang limit ay 9 and then 6, 9 sa lalaki, 6 sa babae. Paano kung meron ka pang tinapay, pansit, sugary drinks, paure, talagang tataba tayo. Yun ang dahilan kung bakit yung kanin ang isa sa unang pinababawasan kapag diabetic or may weight issues. Kaya kapag kanin talaga yung binawasan mo, malaki ang impact nito sa weight at sa pakiramdam mo. So sa katotohanan ito, ano yung gagawin? Labs ng Pinoy ang kanin kung gusto mong magbawas ng timbang. Tip number 1, huwag mong biglain ang pagtatanggal ng kanin. Ang pagkakamali ko before, nung pinalano kong tanggalin ng kanin, binigla ko siya. Tapos ang timing pa noon, nasa work ako. Tanghalian yon, kaya pagdating ng 2:00 ng hapon, nanlalamig na ako, pinagpapawisan at nahihilo. Nadala ako sa pakiramdam na yon, kaya nung time na yun, naisip ko na, ay, hindi ako pwede ng no rice, mamamatay ako sa gutom. Pero mali pala yung ginawa ko. Nabigla yung katawan ko at dahil sanay nga yung katawan ko sa kanin at glucose ang ginagamit ko itong enerhiya, nung pinagkaitan ko ng kanin, wala yung glucose, nag-react ng ganon, kumbaga parang nagtampo. And then nag-attempt uli ako, nagsimula ako ng kalakalahati, binawasan ko ng kalahati. So, ikaw, kung gagawin mo yun, ikaw na yung mag-decide kung saan meal mo siya tatanggalin na swak sa schedule mo. For example, saan mas swak sa iyo? Una mo bang babawasan sa gabi or sa umaga? Okay, pag nagawa mo ng bawasin, tanggalin mo ito sa isang meal.
Yung sa akin, inuna ko siyang tanggalin gabi. Tapos, umaga, then tanghali, hanggang sa totally, nasanay na yung katawan ko, wala na. Nung tinanggal ko siya totally, pinakiramdaman ko yung katawan ko, hindi ako nangatal kasi nga, nasanay na siyang unti-unti kong tinatanggal sa katawan ko. So, yun ang technique doon. And then, pangalawang tip, pag binawasan mo o tinanggal yung kanin, katulad ng ginagawa ng iba, huwag mong palitan ng tinapay or mga crackers. Dagdagan mo ng pang-ulam instead, tulad ng itlog, isda, karne, manok, gulay na nakasahog. Bakit gagawin yon? Kasi yung protein na yon, yun na magpupuno ng kabusugan sa kanin na tinanggal mo, pero hindi ka tataba, pero busog ka. Kapag ang ipinalit mo sa kanin ay mga tinapay pa din or mga pansit, noodles, pasta, at kung ano pang carb-loaded foods, wala kang binago. Dahil pareho lang ng kanin ang effect nun sa katawan. Yung mga nabanggit kong pagkain ay pinalit mo sa kanin, kung gagawin mo yun, karbo pa rin yun eh. Halos pare-pareho lang sila na equivalent sugar na ipinapasok sa katawan. Ngayon, kung papalitan mo siya ng protina, mas maganda yon, mas nakakabusog. At less lang yung insulin spike. Yung karne, huwag mong katakutan ng karne. Hindi yun ang salarin sa sakit sa puso. May video na ako na tungkol diyan, so pakipanood na lang para mas maunawaan mo at huwag ka matakot sa karne at itlog. Pangatlo, huwag mong papalitan ng ibang kulay ng rice ang kanin mo. Walang pinagkaiba ang effect ng puti sa itim or brown or pulang kanin. Pare-parehong glucose yan, pare-pareho yan nagkakos ng weight gain. Another thing, sayang po yung pera at para kang nakain ng kula. Dahil hindi ganun ka-palatable or kaganda sa dila ang lasa. Paano yun? Nagkikrave ako sa rice. Miss na miss ko na yung rice. Marami pong pwedeng substitute na po pwedeng gamitin. Katulad ng number 1, konjac or shirataki rice. Marami pong nabibili niyan sa online. Merong dry at merong wet type. May nabibiling dry konjac na may rice flour bilang drying agent. Pag narinig nila yung salitang rice, nakako-conscious sila. Siyempre, ang isipin nila, bakit pa ako bumili? May rice flour naman. Yun po ay drying agent or para hindi magdikit-dikit yung shirataki rice. So yung mga carb conscious, ayaw nila nun. Pero sa totoo lang, hindi naman ganun kalaki yung effect nito na katulad ng talagang kanin. Wala yung ganung effect sa pagtaba at saka sa insulin. Pero kung talagang conscious ka, palitan mo na lang ng wet. Yung shirataki or konjac rice, mas masarap pa to kaysa kanin at madaling makabusog. Pero ang kagandahan nito, hindi katulad ng kanin, pag kinain mo siya, hindi ka antukin, hindi rin mabigat ang pakiramdam. Another thing, madali din po itong i-prepare, no? Cook. At dahil siya may mga packets na nabibili, pwede siyang dalhin sa work or kahit saan na gusto mong pumunta. Lagyan lang ng hot water yung konjac rice, takpan ng 8 to 10 minutes, tapos ayun, may kanin ka na. Another substitute ay cauliflower rice. Maraming recipes ng cauliflower rice online, hindi ka mauubusan dyan. And then, ang kagandahan pa nito, merong nabibiling pre-package. Meron ding broccoli at cabbage rice. Kayo na lang po ang mag-check again ng mga recipes kung paano ang magandang luto diyan. Kapag nabawasan mo yung kanin, ito ang kagandahan, makikita mo agad ang effect niyan sa tiyan mo at syempre, mas magaan ang pakiramdam mo kaysa nung kumakain ka ng kanin. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi ka antukin at mabigat ang pakiramdam pagkakakain. At kapag nakita mo yung results, specifically sa iyong tiyan at sa pakiramdam, dyan ka mas mamamotivate na, oy, ano pa yung pwede kong i-improve? Ano pa yung pwede kong tanggalin? Parang maganda yata itong low carb na to, rice diet. Dyan ka mas mamamotivate na i-improve ang healthy eating lifestyle mo. Ang pinakamaganda kasi motivation kapag nakikita mo na merong resulta yung ginagawa mo. Mahirap ng konti, pero masasanay din, pero yung resulta yung pinaka-greatest motivation. Nagsimula ako magtanggal ng rice ng 2020. And so, ibig sabihin nun, 5 years na akong walang rice. So, bakit ko ito tinanggal? Una, ayoko yung pakiramdam ng pagkakakain ay antukin ako at lambutin. Talaga namang napakabigat lumakad. At ang gusto mo lagi ay nakahiga pagkakakain. Pangalawa, nagtatrabaho ako noon, ayoko magluto ng kanin sa umaga. At nung binago ko ang kulay, mas matagal lutuin. Tapos, yun nga, hindi naman masarap sa lasa. And then pangatlo, dagdag sa budget ko. Nung pinatang ko ng ibang kulay, mas mahal. Ngayon, wala akong rice, mas tipid ako sa oras at saka pagod. Hindi ka magkukumahog magluto sa bawat meal dahil, alam mo, wala kang kanin nakakainin, kundi pangulam lang. At ang tanong ng marami ay, pag nakikita mo si kanin, hindi mo ba siya namimiss? Hindi ka ba nakikrave? To be honest, no. Kahit masarap ang pangkulang,
Kasi ang lahat naman po ng bagay, yung dila natitrain yan, yung utak natitrain yan, yung katawan natitrain yan. So, for as long as hindi ka nag-cheat or talagang totally determinado ka na mas gusto ko yung pakiramdam ko ngayon, tatanungin mo yung sarili mo, gusto mo pa bang bumalik sa kanin? Kayo po, anong purpose ng pagtatanggal nyo ng kanin? I'm pretty sure na kaya kayo nanonood ng video na to, either meron kayong plano, nagawa nyo dati, tapos nagbabalik loob, or kasalukuyan yung tinatanggal ang kanin at tinitingnan ninyo kung ano pa bang tips ang pwede kong gawin para totally siya matanggal. Yan ba ay mayroon kayong weight issues or sinabi sa inyo ng doktor kasi meron kayong diabetes or you want to control your blood sugar or anong reason? Please let me know from the comments down below. Kung may tanong po kayo, feel free to ask at sasagutin ko po kayo. Kung gusto niyo pong mas ma-motivate pa sa mga weight loss at health journey, you can watch my other videos at mas maunawaan nyo ng malalim ang mga bagay na may kinalaman sa pagtaba at yung mga sakit na uso sa panahon ngayon tulad ng mga fatty liver at saka diabetes. So kung nakarating kayo hanggang sa end ng video na to, marami pong salamat. Thank you for watching at salamat po sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi po nagsasubscribe, please don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to like and share. Thank you for watching again and see you on my next videos. Bye-bye.